So, okay guys, ayun, back again with another vlog. Today guys, turuan ko kayo paano mag-dashcam ng Supremo 4K. Bumili kayo ng Supremo 4K, gagamitin nyo lang as yung sa outing, tapos tatambak nyo na, hindi na siya gagamitin. So, pwede nyo siyang gamitin as dashcam. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano yung settings nya, then ano yung mga kailangan nyo para gamitin nyo as dashcam itong Supremo 4K nyo. Bago mo tayo pumunta dun sa mga kailangan na gamitin, settings muna natin guys. So, on yung Supremo 4K. Pindutin nyo lang ng 3 beses yung power button ng mabilis. Then punta kayo sa yung pag-up pala guys, yung pag-return ng navigation key. Diba last time hindi ko na-mention, puro down lang pala. So pwede nyo palang i-up by pressing this shutter button. I-hold nyo lang. Then magkukusa na siya mag-up. Pwede tayo ng yun, car DVR mode. So select nyo yung car DVR mode. Then yan, naka-on na siya. I-set nyo. Pag naka-off guys, ayan, i-navigate nyo lang by pressing the Wi-Fi. Then on nyo. Ang gagawin nito guys is pag naka-on to, then kinabit nyo na dun sa kotse nyo, then mag-start kayo ng key ng engine, mag-automatic record to. So yun yung use nun. Sa settings, yun nga, na car DVR mode on na natin. Then punta kayo sa screensaver, select nyo. So 30 seconds lang guys para hindi masyadong laging naka-on tong yung screen display nya. So sa akin, sinet ko ng 30 seconds. After 30 seconds, mamamatay yung display. Pwede nyong i-off yan, lagi naka-on pag lagi nyo makikita yung view, yung preview screen niya. Basta sa akin, yung settings ko is 30 seconds mamamatay. After na natin, then punta kayo sa video resolution. Set nyo guys to 720p at 30 frames per second. Ito guys, sa akin, ito lang yung resolution ko para medyo tipid sa yung pag-save sa memory. Kasi 16GB lang yung memory ko. So, ang mangyayari nito is konti lang yung kakainin nyo na space dun sa memory. Pagka ginawa kasi nating mas mataas yung resolution, mapupuno kagad yung memory. Then sa afternoon guys, punta kayo ng loop recording. Ito may mga options dito na up to 10 minutes. So, ang gamit naman ito guys, every 3 minutes makakat yung video niya. So, from the start, mag-start siya ng another recording. Magandang feature to para pagka hahanapin nyo na yung file, hindi kayo mahihirapan. Like yung pagka isang recording lang, mahaba yun, then pupunta kayo ng i-edit nyo, so medyo mahaba, hanapin nyo pa. So mas magandang pag iset nyo ng every 3 minutes. Depende na sa inyo. Sa akin, iset ko ng every 3 minutes. Tapos punta kayo sa guys, format. Ito yung pinaka-importante. Pagka magda-dashcam kayo, kailangan nyo malinis yung card. Ang alam ko, pag naka-loop record, pag napuno yung memory ng nire-record, automatically, yung ang gagawin ng mismong yung device is buburahin niya yung mga nauna, yung naunang save, or kung ano man yung nakasave. Ganun yung loop recording. Yun yung alam ko. Ewan ko lang dito guys, pero alam ko yun yung mangyayari. So, pag naka-loop recording, tuloy-tuloy yun. Then, pag na-reach na yung capacity ng SD card, is buburahin niyo yung mga naunang recording. So, mas maganda guys, i-backupan nyo muna yung memory nyo, then bago kayo gawin yung dashcam. So, ano yung kailangan nyo guys? So, ito yung mga kakailanganin nyo. Frame nya, included na to dun sa box ng Supremo 4K pag bumili kayo. So, gumawa na ako ng video unboxing nyo guys, so you can check na lang guys. Tapos, pag kinabit nyo yan, so diba, pag kinabit nyo yan guys, ang mangyayari is nakaganyan. Tapos, itong suction cap nyo, pag ikakabit nyo, dapat, diba, syempre sa Windows, yan, yung sa Windows, ikakabit nyo dun, nakaganon siya. Ganyan, di ba? So, kakabit nyo. Dapat nakaganyan posisyon. So, ang maganda dito sa frame na to ng Supremo 4K is dalawahan yung niya, kabitan niya nung yung sa tripod, yung mount ay no. So, dapat kasi ganyan yung posisyon. Okay? So, ang gagawin natin is, kailangan nyo rin pala to, yung sa tripod, yung adapter niya. Included na rin yung guide dun sa Supremo 4K. So, kabit nyo lang doon. Wait pala guys, kailangan nyo tanggalin yung battery para hindi mag-overcharge. Baka masira yung battery. Ayan, so, tuturuan ko na rin kayo. Tanggalin yung battery. So, yun guys, tinanggal ko na yung battery. Huwag nyo iiwanan guys yung battery sa loob ng kotse nyo, lalo na pag mainit. Baka alam nyo naman pag yung mga battery is pag nag-overheat, may certain level na pag na-reach nyo yung baka sumabog or magliyab, baka masunog pa yung kotse nyo. After nun, kailangan nyo tong kit na to for yung dashcam, yung cord nya. Ito, nabili ko na guys. So, I'll put yung link na lang sa description kung saan ko nabili. So, kailangan nyo yung sa car charger. Ito, mahaba to. Para talaga to sa dun sa car mode or yung dashcam na mga action cameras for gagamitin nyo. Tapos, itong suction cap. Yan, magkasama yan na binili ko. Right, so yun yung mga kailangan nyo. Car charger, yung cable nya, then yung suction cap. So, kasama na yan. So, yun, kabit na natin. Pakita ko rin sa inyo yung mga sample videos ko
low light. May nakalimutan pala ako. Kunwari guys, may nakalimutan lang ako dun. Kunwari, tinted yung sasakyan nyo. Christian, tinted. Ano bang tamang settings? So, ano yung tamang settings for yung tinted? Ito guys, tama-tama. May tint to. Medium black, medyo madilim. Ayan, nakikita nyo naman. So, punta kayo ulit sa settings. Then, hanapin nyo yung exposure value. So, ang default nyan guys is nasa 0.0. Mangyayari nyan, pagka plinas mo, magba-brightness. Pagka nag-negative ka, yun yung didilim. Syempre, madilim. Ang gagawin natin is magpa-plus tayo. Depende kano kagdilim yung tinted ng sasakyan nyo. So, for this sasakyan, tint ng kotse is medium black. So, siguro mga mag-plus 1 na lang tayo. Mas maganda rin kasi guys, parang filter rin kasi yung pag sobrang araw eh. Yun nga lang, kailangan nyo pag gabi, mas maganda kung plus 2. Ayan. Mali. Ayan. Pag madilim, iset na lang. So, siguro plus 2 na lang siguro. Ayan, plus 1. Okay, yun. Pagka tinta, yun lang guys. Pag medyo maaraw, kahit hindi na siguro. Ayan. So, yun lang. Binigyan ko lang kayo ng tip para dun sa pakita ko na sa inyo. Ikakabit ko na. Then, ipapakita ko sa inyo yung video sample nang nakakabit siya, yung dash cam mode ng Supremo 4K. Kabit muna natin, then yung pag-position ng sa frame, ganyan lang yan, then kabit nyo. Make sure guys na nakalock yun nandito. Christian, ba't ganun? Hindi siya hindi pantay. So ang gawin nyo guys is ipantay nyo, then na-adjust naman ito. May hawakan or yung groove na kapitan. Then yan, so ganyan magiging itsura niya. So kailangan nyo lang i-frame, then yung adapter for the tripod, then ikakabit nyo natin sa suction cap. Alam ko, pag bumili ka nito, kasama na yung adapter din for yung kabitan niya. Adapter. So ganyan yung magiging itsura niyan mamaya. So kabit natin dito. Pantayin nyo lang sa butas. Ayan, pantay na. Then yung kabit nyo yung screws. And pag nakabit nyo na, tighten nyo guys. Ganyan yung mga itsura nyan. So yung suction cap is kabit nyo sa lamin. Then so i-demonstrate ko sa inyo. Buksan natin tong rubber flip cover. Hanapin nyo yung micro USB. Then ikakabit natin yung car charger. Yung car niya. So yan. So nakakabit na. So after nun, ikakabit natin dun for the charger, 12 volts. Ayan, nakikita nyo ba? Sa car charger, ikakabit na natin sa may windshield. Sa positioning, kayo nang bahala guys kung saan nyo siya ikakabit. Okay na siguro ako dito. Sa may bandang taas pala. Ayan, dito na lang. Alright, wait lang guys . So ayan, ipapanda rin na natin. Then makikita natin. Ayan. So naka-on yung engine. Ayan, nag-on siya. Ayan, mapapansin nyo guys, nagre-record na siya. Napansin nyo. Ayan o. Naka-on na yung battery, yung kotse. So, every time na mag-aano siya is, pag nag-on na yun, is automatically, under na yung Supremo 4K nyo. So, yan, you can use na as a dashcam. Okay, so, naset natin for 3 minutes yung loop recording. So, yung EV kanina is plus 3, plus 0.3. Nakita nyo yung kanina, diba? Sunat natin. Then nakita yung logo dito is parang yung charging. Tinanggal natin yung battery guys Ayan. So HD nakaset to 720p at 30 frames per second. So ayan, recording na siya to 1 minute. So every 3 minutes guys, nakita nyo yung 1 minute, nakaka 1 minute siya. Every 3 minutes is makakat na yun. Alright, so yun. After nito guys, is papakita ko na yung sample video, dashcam mode. So meron din akong na-record na nasa low light conditions. So nilipat ko rin yun. So yan, lilipat ko rin sa hindi siya tinted para makita nyo. Ayun. So maglalagay na lang ako ng settings. Ayun, namamatay siya every 30 seconds yung sinet ko yung screensaver. Wag nyo lang kakalimutan guys yung battery tanggalin na. Tsaka yung battery is wag nyo iiwanan pagka maiinitan yung clutch nyo. So yun lang. There's a tip. So ito na yung sample video for the dashcam mode ng Supremo 4K.
So there you have it guys, ito lang yung sample video ng also yung settings ng Supremo 4K sa dashcam mode. Comment lang kayo if you have any questions, and wait for yung comparison video ng SJ-Cam M20 versus the Supremo 4K. Medyo natatanggalan guys kasi nagko-collect pa ako ng mga clips for these two. So every scenario, so check ko pa silang dalawa. So yun, baka natatanggalan na kayo yun. Hindi ko muna sasabihin kasi maraming tatanong sa akin, "Hey Christian, ano ba yung maganda? SJ-Cam M20 Supremo 4K." So yun, wait nyo guys yung video. So make sure to naka-subscribe kayo sa channel, like the videos. Meron akong gumawa na rin ako ng mga unboxing nito, so you can check na lang kung hindi nyo pa napapanood, or hindi pa kayo nakakabili ng Supremo 4K. Watch mo na yun. Meron din akong comparison video ng Supremo 1 versus the Supremo 4K. Meron din low light yun, conditions. So yun lang, yung underwater test din guys, yun, na-upload ko na. So you can check na lang guys sa description ng video kung saan din available tong dalawa, kung saan sa dalawa nabili. Alright, so yun, like the video guys. Kung nagustuhan yung video or yung tutorial dun sa dashcam mode, yung settings, subscribe kayo and comment kayo kung ano man yung questions regarding this video. So there you have it. Thank you guys for watching.